Hi guys, welcome back to our channel. For this episode, mapapatanong ka kung bakit ba pagtapak ng dilim magpaparamdam yung mga elemento. And madalas, lahat ng mga paranormal na aktibidades ay pinaparamdam sa mga taong nagtatrabaho sa gabi. Pero bago ang lahat, kumain ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na i-deliver in a story format sa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutan mag-like, subscribe para updated ka sa mga bago nating episode. Kaya kumain ka sa mga kwentong nakakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. Bakit nga ba kapag gabi na and kapag mag-isa ka lang, marami ng kababalaghan ang nangyayari? Ang pinakamaraming experience talaga sa mga itong bagay ay madalas ang mga taong natatrabaho ng night shift. Regardless sa technology na meron tayo ngayon, which is CCTV, radyo, cellphone, Android, smartphones, sobrang high-tech natin na kahit sobrang ganda ng technology na meron tayo, ay kailangan pa rin magbantay sa mga facilities and sa mga equipments and technology na meron ng isang company o isang lugar sa gabi. Kaya dito pumapasok yung mga security. Madalas, maraming nangyayaring mga kababalaghan kapag night shift. And sobrang daming kwento na narinig ko na nagbigay ng kilabot. Kasi sa mga kwento nito ay nangyari sa isang security. Nagtrabaho sa isang malaking facility. Kapag gabi daw ay madalas mag-isa lang siya. Bihira daw magkaroon ng dalawang security nun sa lugar nila. Kapag nag-duty daw siya ay kakaiba daw yung pakiramdam niya. Pakiramdam niya na parang may mga taong nakatingin sa kanya pero hindi niya ito nakikita. Isang gabi daw, napansin niya na parang may mga anino na naglalakad sa isang building kung saan siya nagtatrabaho. Dahan-dahan niya pinunta nito para tignan kung may tao ba talaga or may kasama ba siya nung gabing yun. Pero sa pagkakaalala niya ay wala. Habang naglalakad siya papunta doon, rinig niya rin yung mga tunog ng yapak sa loob ng building. Pero pagkapasok niya, biglang huminto lahat ng mga tunog at wala namang tao pala sa paligid. Pumasok pa rin siya sa building na yun para tignan kung ano ba talagang meron, baka may magnanakaw. Sapagkat ito yung trabaho niya, diba? Kailangan niya i-check. Umakyat siya sa may second floor ng building na yun. And laking gulat niya nung may tumambad sa kanya ng babae, nakaputi, na para bang may mga sugat to sa kanyang katawan dahil may mga bahid ng dugo. Question niya ngayon kung paano nakapasok tong babaeng to sa building na to na hindi niya nakikita. Ngayon, dahil nag-alala rin siya, tinanong niya kung kailangan ba nito ng tulong at dahan-dahan niya itong nilapitan. Nung makalapit nga siya at hahawakan niya sana sa balikat yung babae, laking gulat niya nung biglang lumingon sa kanya yung babae. At para bang natakot ito sa kanya at biglang umatras at tumagos sa pader. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Dali-dali siyang bumaba at bumalik sa kanyang pwesto. Akala niya yun lang yung huling beses na makikita niya yun. Pero dumaan ng mga araw, meron siya isang encounter ulit na habang nakaupo siya sa labas at mga panahon na may kasama daw siya nun, nasa loob ng office na tumitingin ng CCTV yung kasama niya. Habang nakaupo siya sa desk niya sa labas, bigla lang daw tumayo yung mga balahibo niya at parang nanlaki yung mga ulo niya. Bigla siya napatingin sa harap. Sa di kalayuan ay mayroong babaeng naglalakad dahan-dahan papunta sa kanya. Matanda na ito, mahaba yung mga buhok at
puti yung damit. Sabi pa nga niya sa kanyang description ay parang nag-flow daw yung dress niya, na parang hindi tao yung nakikita niya. Pero dahil trabaho niya mag-imbestiga pag may mga ganung mga pangyayari sa lugar nila habang nagbabantay sila, tumayo siya. Pero laking gulat niya nung medyo malapit na yung matandang babae, bigla itong naglaho sa harapan niya. Dito ay kinabahan na siya lalo. Kahit bago pa lang siya dito ay eksperyensyado na siya. At panigurado ay marami na rin siya experience sa mga previous niyang mga trabaho. Pero base sa mga sinabi niya, ito yung pinakagrabe niyang na-experience. Itong facility na to ay sobrang nakakilabot daw. At pinaniniwala ang dating asylum o lugar kung saan nadala yung mga taong may kapansanan sa pag-iisip. Sabi nga niya, yung mga panahon daw dati, around 1800s, ay sobrang dami daw mga violenteng bagay ang ginawa sa mga pasyente doon. Kaya siguro may mga nagpaparamdam pa rin hanggang ngayon. So habang iniisip ko yung nakita niya, hindi niya malaman kung ano yung kailangan niyang gawin or ano yung kailangan niyang dalhin sa mga oras na yun, kasi kinakabahan siya. And alam niya yung mga armas na meron siya ay walang magagawa sa mga itong klaseng bagay o mga elemento. Ngayon, nung nakita niya to, diba, nakita niya sa labas, dali-dali siyang bumalik papunta sa office nila para punta yung kasama niya. Pero laking gulat niya, tumambad ulit sa kanya yung matandang babae na nakaputi. Pero sa mga panahon ito, iba na yung pakiramdam niya. Mabigat na daw ito at medyo kinakabahan siya lalo. Hindi na daw tumitigil sa pagtayo yung mga balahibo niya. And laking gulat niya nung lumalapit na ulit sa kanyang babae. Medyo nanlambot yung tuhod niya at hindi niya alam anong gagawin niya noong mga panahon na yun. Nakatingin siya sa babae at nakahawak siya sa baril niya. Pero sobrang takot niya rin noong mga panahon na yun. Habang lumalapit itong babae, tatangka siyang sumigaw para tawagin yung kasama niya at laking gulat niya nang naglaho na naman yung matandang babae. Akala niya yun na yung huli sa gabing yun. Pero hindi niya inakala na mas lalala pa yung mga mangyayari. Ngayon, dahil sobrang takot niya, nanlalambot yung tuhod niya at nanginginig yung buong katawan niya sa mga nangyayari, pumunta siya ulit sa kanyang pwesto sa harap. Hindi na siya tumuloy sa kaibigan niya. So habang nakaupo siya doon, iniisip niya kung ano yung mangyayari, at habang nakahawak siya sa ulo, sa may noo niya, parang ganito, iniisip niya yung mangyayari, parang bigla ulit bumigat yung pakiramdam niya. Yung pakiramdam niya, may nakatingin talaga sa kanya na hindi siya tinitigilan. Sa mga panahong ito, sobra-sobra na ang takot niya. Sabi niya na parang gusto niya nang tumakbo kahit saan, basta makalayo lang siya sa lugar na yun. Pero hindi niya alam, huli na pala ang lahat. Pagkatanggal niya sa kamay niya, laking gulat niya, kaharap niya na yung matandang babae. Hindi niya ma-explain kung ano yung nakita niya, pero sabi niya, galit na galit daw nakatingin sa kanya yung matandang babae at parang may masamang balak sa kanya. Kasi sobrang takot niya, nakatakbo siya at nakabalik siya sa opisina nila at sinabi niya lahat sa kasama niya yung mga nangyari. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari and parang mababaliw daw siya sa nakita niya. Pero hindi naman daw siya sinundan ng matandang babae ng mga panahon na yun. And dahil doon muntikan pa nga siya mag-resign sa kanyang trabaho. Sinabi niya sa kasama niya yung mga nangyari at sabi ng kasama niya, oo, madalas na yan mangyari sa lahat sa atin na nagbabantay dito ng night shift. Akala ng taong to ay yun lang yung napapakita doon. Bago magtapos itong kwento, gusto i-share yung pinaka nakakatakot na experience niya bago siya umalis sa trabaho na to. Noong mga panahon na yun,
nakapwesto daw siya sa may CCTV na siya tumitingin. And may napansin siyang parang mga anomalya sa isang part ng building. So pinuntahan niya ito. Hindi niya alam na may nakaabang sa kanyang panganib mga panahong yun. Dali-dali siya pumunta sa lugar kung saan may mga anomalya siyang nakita. In-expect niya baka may magnanakaw ba o ano, kasi may nakita siya parang anino ng tao na dumaan. Nung dumating siya doon, nakingulat niya may anino nga talaga. Pero tumagos ito sa pader. Katulad ng mga huli niyang mga experience. Kinabahan na naman siya ulit. At nung tumingin siya sa pinto na saan siya dumaan, papasok ng building na yun, may isang malaking itim na nilalang ang pumasok. Hindi ito maliit. Higante daw ito. Tila ba ayaw siya palabasin. At sinusundan siya kaya siya punta. Dahan-dahan lumapit sa kanya itong nilalang na to. Wala siyang magawa kundi matakot. At hindi siya makagalaw ng mga panahon na yun. Pero hindi daw alam anong nangyari, pero bigla lang daw nagkaroon ng adrenaline sa katawan niya. At bigla siyang nakatakbo ng sobrang bilis at nalagpasan niya lang yung higanteng elemento na ito. Pagkatapos nun ay hindi na siya bumalik sa kanyang trabaho dahil doon. And napapaisip siya kung bakit napapakita sa kanya yung mga elementong yun at bakit ganun yung mga pangyayari doon lagi. At sabi nga nung mga nagtrabaho na doon ay madalas daw hindi nagtatagal yung mga security sa night shift. Bago natin tapusin ang ating kwento, usually talaga ay sa mga ganung oras no, yung nag-iisa ka na lang, dyan sila active and dyan sila magpaparamdam sa'yo. And hindi ko alam, I have experiences no before, and sometimes it could be so scary, lalo na pag isa ka lang and nasa malaking lugar ka or nasa building ka, or minsan yung feeling mo na trap ka na. Ganun yung mga feeling na hindi mo gustuin na mangyari sa'yo, which is nangyari sa akin dati. Hindi siya nakatuwa. And nung nakita ko tong kwento na to, grabe, naalala ko ulit yung mga past experiences ko. And hindi talaga siya bumalik no, sa work na yun. Isang misteryo kung bakit ganun karami no, yung mga elemento, saan siya nagtrabaho. Pero isa lang ang alam ko, may connection ito sa mga violenteng tao na umabuso sa mga pasyente doon dati. So hanggang dito na ang ating kwento, and hopefully nagustuhan nyo to. Sa mga bago nating viewers, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe and i-hit nyo yung notification bell para updated kayo lagi sa mga bago nating episode. And this coming weeks, we will talk about crime mysteries. So hanggang dito na lang tayo, hanggang sa susunod.